Hola, for today's video, araw ng pahinga pero wala tayong pahinga. Galaw-galaw tayo dahil marami tayong gagawin. Sideline tayo sa paglilinis, pagdadamo. Naghahanap nga kami ng kasama. Maglalagay lang ng damo sa plastic, 1,000 yen ang isang oras. Kasi sobrang lawak nung area, 600 square meter daw. Mabilis lang naman yung trabaho kasi may grass cutter naman. Yung nga lang kasi ang taas ng mga damo. Kailangan pala talaga siya agapan. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, gawin na natin, baka dumami pa yung mga kalaban ko dyan. Diyos me Marimar, hindi na ako pupunta. Kahit malilit yung mga yan takot ako sa kanila. Eh paano lang pag nakakita ko ng malaki-laki, Diyos me Marimar, baka lilipad ang kaluluwa ko. At sa sobrang lawak ng area, hindi siya kakayanin ng isang araw. Tatlo lang kami. Isa nagtatabas ng damo. Kami naman ang tagalagay sa plastic at tagatapon. Ang dami din kasing malalaking puno. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, tanggalin na lang niya yung mga ibang puno, yung mga bulaklak. Magtira na lang siya ng konti. Kasi sobrang dami ng puno. Binabahayan din siya ng lamok. Kasi yung lamok pala, aside sa dugo ng tao ang sinisipsip, mga nectar pala ang kinakain or sinisipsip nila. Talagang na-curious ako dun. Kaya ni-research ko siya. Dito nga sa daan nila papunta sa gate. Pag pumupunta ako dito, hindi na ako dumadaan dito kasi yung mga halaman at yung mga damo ay nag-aaway-away na. Baka mamaya madamay pa ako. Charot. Kasi nag-uumbagan na sila dyan sa daan. Yung iba nagsabunutan na. Kaya madalas umiikot ako dun sa kabila. Buti na lang yung mga postman, walang sumasalubong ng mga ahas. Hindi talaga malabong walang ahas dyan. Diyos me Marimar. At habang naghihintay kami kasi na-stop yung ginagawa namin, gawa ng hindi kinakaya yung battery. Kaya panay charge. Habang naghihintay kami kasi naagad namin yung damo, nag-harvest muna kami ng ume. Sayang kasi nagsipaglaglagan lang sila. Dito sa Japan magastos lalo na pag malawak yung area mo. Kasi kung wala kang tiyaga at time maglinis o magtanggal ng mga damo, kailangan magbayad. Mas mahal kung magpapatrabaho ka. Lalo na yung magpapaputol ng mga puno. Kung hindi mo naman kasi gagawin yan, magre-reklamo yung mga kapitbahay nyo. Marami kasing maiingay dito. Itong puno ng ume na yan, lumagpas na kasi yan dun sa kabilang bahay. Yung sa puting bahay na yan. May tumawag daw na patatanggalan yata ng mga puno na lumalagpas dun sa kabilang bahay. Pinapatrim nila yung mga puno. Nung kinausap nila yung kapitbahay, sabi hindi naman sila nagre-reklamo. Naisip ko din siguro nga malamang di siya nagre-reklamo. Kasi yung katabing bahay nila, grabe din yung damo. Napakataas na rin ng damo. Syempre bawal tayo mag-video ng mga bahay-bahay dito. Kaya pa simple kong kinunan. Sabi ko sa kaibigan ko, malamang nga hindi siya nagre-reklamo. Kasi tingnan mo naman tong kapitbahay niya, tong katabi. Eto talaga karekla-reklamo. Kasi yung damo na galing dito sa bahay na to, pumasok na rin dun sa kanila. Pumasok na sa mga fence nila. Tapos gumapang na dun sa daanan ng tubig. At habang charge yung battery kasi nalobat na naman, break time muna kami. Merienda time. At habang nagluluto ng pancake yung kaibigan ko, ako naman ay nanunungkit ng mga prutas. Yung biwa dito sa likod ng bahay nila kasi inuubos na ng ibon. Nung araw din kasi na yan nila binili yung grass cutter. Kaya hindi pa na po fully charge. Mga nasa 30 minutes lang yata naka-charge ay ginamit na. Kaya ang bilis talaga maubos ng battery. Sa Shibuya akong kumain ng pancake. Ang sarap. Ang sarap din mag-barbecue dito kasi malawak yung area. Pag okay na ang lahat at makakapag-harvest na tayo ng mga tanim nating gulay, ang sarap magmukbang dito sa labas. Balik tayo dun sa mga kapitbahay. Chichismisan ko kayo. Charot. Dun kasi sa dulo, nakikita ko rin yung mga kapitbahay nila dun. Kasi dun sa likuran nila, dun yung mini farm namin. At kung mag-extend pa kami ng mini farm, sobrang lapit lang ng mga kapitbahay. Maaabot lang nila yung mga nandun sa kabila. Yung ingay-ingay ko pa naman dun kasi nga may mga bato. Pag magtatanim kami dun, maaabot lang nila kung sakali. Kaya sobrang dikit na dikit lang talaga dun sa bahay nila sa likuran. Uurong pa sana namin yung mini farm namin. Kaya lang matatapat siya dun sa bahay na ang daming damo. Nagtataka ako dun. Bakit kaya hindi nila inagapan yung damo nila? As in, tapat lang talaga ng sala nila yun. Pag binuksan nila yung glass dun sa sala nila, paglabas nila, yung mga damo talaga sasalubong sa kanila. Tapos sobrang punong-punong-puno ng damo. Daig pa yung abandonadong bahay.
Pero bago lang yung mga bahay nila dyan. Sabi ko sa kaibigan ko, etong kapitbahay nyo nga, mas worst pa eh. Konti lang naman sana dadamuhan niya. Pero di nila nagagawa. Paano na lang kaya yung area mo sobrang lawak? Titingnan mo pa lang eh, tatamarin ka na talaga, hindi mo alam kung saan mo umpisahan. At kung hindi lang talaga umulan eh, hindi pa kami matatapos. Kahit papano talagang nabawasan siya ng kalahati. At ang sarap sa pakiramdam kasi maaliwalas na. Matatapos sana namin yung kalahating area kung hindi umulan. Natigil lang talaga kami dahil sa ulan. At kahit umuulan nga eh, sumilip muna ako sa mga tanim ko. Natuwa naman talaga ako sa kamote. Gumagapang na sila. Siguro after 1 month makakapag-harvest na tayo ng talbos. Diba ang saya-saya? Kailangan ko na ring damuhan to dito. Kasi nakikipag-racing na naman yung mga damo. At ito pala, horenso yata tinanim ko dyan. At lumaki na rin yung ating talong. Kaya lang yung kangkong medyo payat siya tsaka maliit. Parang ang tagal niyang lumaki. Pero yung mga alukbati ay mataba-taba na. Siguro magbabago at lalak sila by next week ng 1 linggo kasi mauulanan sila. At ang ating beans, lumaki na rin. Ayan, maaliwalas na siya. Ang bala ko, magdadamo na lang muna ako. Tanggalan ko na lang talaga muna sila ng mga damo-damo bago ulit ako magtanim. Kasi ang hirap magtanggal ng damo pag may mga tanim ng gulay. At yung mga ampalaya namin ay gumagapang na rin sila. Genki na sila. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi lumiwanag yung paligid. Hindi mo na iisipin na may mga kung ano-anong nandyan. Lalo na yung mga ahas. At yun lang for today's video. Okay, bye!